Kasi po, ang nangyari, ganito. Parang tinatakot nila kami. Sabi nga, pag pinayagan nyo yan, alam nyo yung nangyayari sa mga property. Kasi may mga negosyo kami rito. Sabi ko, sino nagsabi doon? Sila. Malacanang. Yung nagpakilalang Malacanang. Biyernes ng umaga nagtungo sa lokal na pamahalaan ng Bustos, Bulacan ang mga organizer ng Maisog Peace Rally. Layo nitong ipaalam sa LGU na magkakaroon ng rally sa kanilang lugar ngayong darating na linggo. Ang naturang hakbang ay hindi sana kailangan dahil gaganapin naman ang venue sa isang pribadong lugar at base sa Batas Pambansa or BP 880, hindi kailangan ng kaukulang permit sakaling magsagawa ng pagtitipon dahil karapatan ito ng taong bayan. Pero naging pahirapan ang sanay simpleng pagpapaalam lang. Bigyan ng permit. Ngayon, kung ayaw mo kami bigyan ng permit, kami ho ang gumagawa ng aming way para ipakita sa inyo na nalikan po yung usapan namin may-ari. In fact, kay Gabriel, dapat nga labas yung gobyerno dyan. Kaya na, tayo, para lahat po tayo tugas kami malinis. Bigyan nyo na lang po kami na explanation bakit po nahihirapan kami kumuha ng permit. Kasi malinaw po sa sinasabi, sir, ng BP 880 na hindi naman talaga namin kailangan ng permit. Nagugat ang lahat ng ito matapos na ibalita ng SMNI News nitong Miyerkules, April 24, 2024, ang ginawang prasko ng TAPS Coalition. Sinabi kasi doon ng grupo na matutuloy na ang Maisog Peace Rally sa Central Luzon at ito'y gaganapin sa bayan ng Bustos, Bulacan. Ayon kay Verdel de los Santos, regional organizer ng TAPS Coalition Central Luzon, na tinawagan umano ng mga taga Malacanang ang may-ari ng venue at pinagbantaan. Kasi may pressure na naman. Add-on, may tumawag dun sa may-ari kinabukasan at ang sabi, pinipigilan pa rin. At ang nakakalungkot, may pressure na sige po itutuloy nyo, baka balingan yung properties nila. Bagay na kinumpirma ng may-ari ng venue. Kasi po, ang nangyari, ganito. Parang tinatakot nila kami. Sabi nga, pag pinayagan nyo yan, alam nyo yung nangyayari sa mga property. Kasi may mga negosyo kami rito. Sabi ko, sino nagsabi doon? Sila. Malacanang. Yung nagpakilalang Malacanang. Sabi ko, gusto ordinaryong tao lang naman kami. Parang pinukwet. Yung tumawag at saka yung pumunta mga lalaki. Palagay ko na isa. Para naman kay Placido Pilosopo, Secretary General ng Kilusang Pagbabago ng Central Luzon, wala silang nilabag na batas para sa napipintong Maisog Rally. Sa katunayan, lahat ng kanilang ginawa ay may mga kaukulang dokumento. Maaga pa lamang ay naghanda na tayo para sa mga karagdagang dokumento na kakailanganin natin para ang ating gagawing pagtitipon sa darating na linggo. April 28, dito po yan sa Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan, masiguro natin na hindi po tayo masisilipan ng kahit na anong mga bagay na pwedeng pumigil sa atin. Para naman kay Dr. Luz Aguinaldo, mismo ang congresswoman sa kanilang lugar, ang gumagawa ng pananakot para hindi matuloy ang rally. Baka hindi sila mabigyan ng project. Kasi from congresswoman mismo, nagmumula ang pananakot. Samantala, ayon naman sa dating Presidential Assistant for Economic Affairs to Philippine President Fidel V. Ramos at isa sa mga konsultat noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Jose Alejandrino, walang kahit na sino ang dapat na pumigil sa isang mapayapang rally dahil nakasaad ito sa konstitusyon. There are prayer rallies, there are peaceful prayer rallies. That's allowed under the Constitution. And nobody has a right to stop that. Dagdag pa nito na ang ginagawa ngayong panggigipit ng kasalukuyang administrasyon sa mga kritiko nito ay maituturing niyang neo-Nazi tactic tulad ng ginawang pagbawi sa prangkisa ng SMNI. The government has its own propaganda machine. So, if you want to have democracy, a strong democracy, you have to allow the opposition to air its views. Now, the moment you start cracking down on the platforms of the opposition, you are actually resorting to what I call neo-Nazi tactics. Because in every authoritarian government, they started out the same way doing this. And what is wrong with, and as a matter of fact, we should be happy that we have platforms like SMNI that disagree. Sa huli, sinabi ni Alejandrino na dapat nang itigil ang Marcos administration ang panghaharas sa kanilang mga kritiko kasabay ang panawagan sa taong bayan na dapat magkaisa at ipakita sa mga inihalal na dapat ang taong bayan ang nasusunod at hindi ang mga politiko. So, this government should rethink its policies and stop
all these harassments. That's what people power is. You are taking back the power into your own hands. You are telling those elected, you are our servants. You are not our masters. Okay? And that is important to remind them of that, because when you keep quiet, you allow the abuse of power and corruption to grow. Sa ngayon, nilinaw ng TAPS Coalition na tuloy pa rin ang Maisog Peace Rally sa Bustos, Bulacan ngayong darating na araw ng Linggo, 28 ng Abril.